karag-karag, welcome back to my vlog. Sa magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasaq City. So hindi ako maka-vlog sa Mega Mall ko mga karag-karag kasi nga may kasalan dito ngayon sa kapitbahay namin. Kanya-kanyang pa-music sa buong kapaligiran dito sa Lasaq City. Kaya naisip ko, habang maghuhugas ako dito ng mga hugasan ko sa kusina, of course, magiging-chismisan galore ako sa inyo sa mundo ng beauty pageant at hindi yan mapapakabusikuragan sa ating menopausal fashion destruction. Very NGI tayo ngayon. Yan yung tema natin dahil naku, nalupa ko mga karag-karag. Eto sa mga kaganapan ngayon sa Miss Grand International 2025 na talagang pinotakti at gigil ang ating mga kapitbahay sa naging pa-auction ni Angkol sa mga kandidata sa Miss Grand International doon sa preliminary ba. Nakita niyo yung video na Dominican Republic! Yeah. How much you get? 10,000. Wow, for Dominican Republic. What? Top 10 immediately. Yes, Fifth runner-up for sure. yes, correct. Maybe she will go up to top 5 Wow! and crown Miss Grand International. Why not? Anything possible. Popular vote is more important. Papa Nawaz, I think you value a businesswoman. So sometimes you don't come from a powerful country. So I've decided to bet on myself. 100,000. Oh! Yeah, I want to What bet the on heck? myself. Oh my God! Yeah. napanood nyo ang video mga karag-karag. Ano yung magiging reaction nyo? Magiging reaction ko, kahit sabihin natin dismayado tayo sa mga pa-eksena na ganito sa beauty pageant dahil nawala na talaga yung essence ng isang beauty pageant. Pero ngayon parang tanggap ko na. Dati gigil na gigil talaga ako dito sa pageant ni Angkol. Parang nakaka-stress dito pakinggan nyo na binibenta yung mga kandidata. Pero ngayon parang, okay. Kasi parang tanggap ko na rin o tanggap na siguro natin yung nature ng pageant ni Angkol na ganito nga, kalala, yung kung pera yung pag-uusapan, bitaw na. Ito nga, parang inoksyon na yung mga kandidata at yung mga kandidata naman na dalugtog to mga karag-karag, dalugtog. Suga, uy. Uyog kong balay. Ning uyog akong balay. Kakusog sa dalugdog. Oh God. So, yun mga karag-karag at nawala ko sa konsentrasyon ba? So, kaya gigil na gigil yung mga kapitbahay, bitaw natin sa paeksena na to dahil kawawa daw yung mga kandidata na parang lantaran na yung kabastusan, kababuyan na pinagagawa ng may-ari ng organisasyon. Ito nga si Angkol. Para bang kulang na lang daw ibugaw yung mga kandidata sa mga customer. Ito talaga ito tinatawag na beauty pageant, kundi bugawan na ng mga kandidata sa kanyang negosyo. Well, ando na intindihan ko yung side nila mga karag-karag, pero magiging reaksyon ko, nasa kandidata na rin yan kung sasabak ka sa ganitong pauri ng pageant. Gayong alam mo na ang nature ng pageant ng Miss Grand International. Dati gigil na gigil ako, pero habang tumatagal parang, okay. So, pagsasali ka sa pageant na ito, kailangang kayang tanggapin ng bituka mo yung mga kalakaran dito na magbebenta ka, ibebenta ka sa sa mga pa-voting, sa mga fans, yung mga pag-ganon. So, kailangan mo talagang matatag yung sikmura mo dahil kung pareho ka ng sikmura ni Madam Rachel na kung saan talagang aalis ka, i-exit ka. Kung hindi mo kaya yung mga ganitong kalakaran sa isang beauty pageant ay huwag ka nang sumali dahil hindi ka bagay sa pa-pageant na to. So, yung sabi nga nila na lantaran na yung bilihan ng corona, at least si Angkol is very open siya. Wala siyang tinatago bitaw na about sa pera. Very kay sa kanya ba na, ay eto, kung marami kang boto, marami kang pera, kaya mo bilhin yung mga boto, posible kang magka-corona. Pero kung ako yung kandidata mga karag-karag na sasabak sa pageant na to, kung aiming ko talaga yung corona bitaw sa Miss Grand International, magkano ba yung premium ng isang kandidata sa isang pageant? Aabot ba ng 100,000 pesos or 500,000 pesos? Tapos kung sa tingin ko profitable bitaw siya
sa pagbili ng corona. Why not coconut? O, di ba? Siguro malaki naman yung magiging kapalit na kita mo kung ikaw yung maging winner. Liba na lang kung ano talaga, imikos-mekos talaga ng bongga ni Uncle, kahit binili mo na yung crown, kahit marami kang botong binili, tapos hindi sa'yo mapunta yung corona, talagang manggigigil ka kasi sa laki ng pera na nilabas mo, di ba? Pero kung ikaw yung maging winner, siguro bawing-bawi ka rin, no, sa magastos mo sa pagbili ng mga boto sa ganap sa Miss Grand International. Pero kung yung aim mo lang is sasaba ka para ma-experience ang pageant ni Uncle, ay wag ka nang gumastos na pagbili ng boto. I-enjoy mo na lang yung moment. Kung yung punto sa pagsali sa Miss Grand International is for fun lang. Makapunta ka ng Thailand, experience mo yung ganitong mga production, o di ba, yun lang. Kung yun yung gusto mo, edi okay na kahit sino yung magkaroon ng maraming boto. So, parang yan ay sa sariling opinion ko lang ha. Pero kung ang target ko talaga is corona, at kung sa tingin ko malaki yung magiging profit ko sa pagbili ng boto at ako yung mga kakoronahan, ay, push, oy, business is business man ka, di ba? Pero yun nga, magkaiba-iba ng mindset ang bawat tao. At sa mundo ngayon ng beauty pageant, di ba, pera-pirahan na talaga yung labanan. Kaya siguro hindi maintindihan ng ating mga kapitbahay yung ginawa ni Uncle, kasi nga sa nangyari mga paintriga, mga paiskandalo, di ba, sa pag-alis ni Maring Ivan Gunawan. Kaya yun, ganun na lang talaga yung gigil nila. So, sabihin man nilang pa-auction yung nangyari, pero wala. Nagpadala ang bawat national director ng kandidata na ilalaban sa Miss Grand International 2025 at hindi naman linggid sa kaalaman ng mga kandidata kung ano yung pageant ni Uncle. Liban na lang doon sa pambato ng Vietnam na hindi niya alam kung ano yung pageant na sinalihan niya. Ewan ko sa inyo mga karatara kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa pa-auction na ginawa ni Uncle sa mga kandidata sa Miss Grand International 2025. At of course, diha na mo kung matiwas na ko pugas o plato. Bye-bye.